welcome to the second batch of our Sunday service. To all our visitors, just open your hearts for the Lord, mga kapatid, and enjoy the fellowship. Maaari may mga hindi pa agad-agad natin maunawaan. But there's one thing na tiyak na gagawin ng Panginoon. The Lord will talk to your heart if your heart is open. Maaari ng ibang bagay, hindi mo pa naintindihan. It's okay. Amen. Pero pag pinag-usapan ka ng Diyos, buksan mo ang puso. Dahil doon nakasalalay kung babalik ka pa o hindi sa fellowship na ito. Dahil sa lugar na ito, walang anumang attractive na bagay. Narito ay sa lumang building. Praise God. Walang gaanong mga attraction. Maliban sa pagkilos ng ating Panginoon. And I am praying that kung mayroon mang mag-a-attract sa atin para bumalik sa church na ito, it's not the program, it's not about the music, it's not about even the pastor, but it's about the power. Amen. Amen. Praise God. That's the only attraction we have in this fellowship. Praise God. The moving of the power of God. Amen. So before I start preaching, amen, nakikiramay tayo sa family ni Sister Aldin. Nandito ko sa Brother Danny. Okay. Usap tayo mamaya before you go home. So, pumunta ako sa kanilang bahay kagabi dahil dumating pa ako from Lucena City kahapon ng madaling araw. And I assigned Brother Noel to preach Saturday morning and preach Saturday afternoon. Pagkatapos siya mag-preach, siya magsaysay, umagang hapon, pumunta sa bahay, luyado. Nakasampay na yung katawan doon sa kasama. Ikaw, ano nangyari? Sabi niya, naiintindihan na kita. Kasi yung pagod niya, mga kapatid, kanina kain tayo rin. So ako po ay nakapagpahinga, nakatulog kahapon. Eh, huwag niyong tutulugan ang preaching. Luyado ang preacher. Tapos ikaw, tulog-tulog ka lang. So mga kapatid, keep yourself alive and receptive to the message from the Word of God. Amen. Pabiyahin na naman this 24 na madaling araw, going to Camarines Norte, magle-lecture sa Section 2 Conference. So, please include your pastor in your daily prayer. Sa dami ng ating mga gampanin, not just in our local congregation, but even in our district and section, mga kapatid, kaya madalas tayo umaalis. Dama ko po yung bisag ng inyong panalangin sapagkat ang protection ng Diyos ay lagi namin nararamdaman. Every time we travel for the mission, nariyan yung provision and protection ng ating Panginoon. Sunod na paalaala, mga nanay, tatapusin ko maaga ang preaching ko pag makinig kayo mabuti. Dahil may gawain po ang mga nanay, 1:00 ng hapon sa Kawilihan Resort sa Magsaysay. Tatay, nanay, joint fellowship mo yan. So, kung kayo mag-asawa, nakapatiran, magkasama kayong dadalo mamaya. Meron pong entrance doon, 50 pesos dahil hindi naman natin sarili yung resort. Hindi ko pa po nagagawa yung ipapagawa kong resort. Kaya mag-entrance na lang muna tayo. Amen? So, mapagawa ka, wala naman masama kung loobin ng Diyos. Pero tapusin muna natin ang simbahan. Amen? So, bukas, magsisimula na po ang pagtrabaho ng church. Ipapaayos na natin yung bubong, mga kapatid, at yung kisame ay naraway na ako sa inyo na naiinitan kayo kapag kayo ay nakikipagsiksikan pag first Sunday. Kaya habang natatrabaho po sa church, wala muna tayong first Sunday doon na gagawin. Kaya magkaroon to pa muna sa retaso. So, pupunuin nyo ng mga scaffolding. So, pag natapos na yun, ibabalik natin ang first Sunday of the month na fellowship. Mas may improvement naman.
Okay? So please continue to support the church financially. Kita-kita niyo ba ang pag-improve ng gawain? Paglago? Amen. Amen. Mahirap suportahan ang gawain financially kung hindi naman nag-grow, hindi naman lumalago. Pero kung nakikita natin na lumalago ang church, there's no reason not to support the church. Amen. Sapagkat ang Panginoon daman natin na kumikilos sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. So by this time, let us proceed to the preaching of the Word of God. As you open your Bible in the book of Matthew chapter 22. Praise the Lord. Sa Tagalog na natin basahin agad. Okay. Puro man kita Pinoy. Matthew chapter 15 verse 22. At narito ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hangganan yaon at nagsisigaw na nagsasabi, "Kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Sinasaniban ng dyablo, pinahihirapan ng masamang espiritu yung kanyang anak. At bilang ina, masyadong mahirap para sa isang ina na makita na inaalipin na masamang espiritu ang kanyang o ang iyong anak. So that's why this woman came to Jesus Christ. Pero alam niyo po, hindi man lang siya kinibo ng Panginoon. Datapwat siya hindi sumagot. Tumatakbo yung babae, nagmamakaawa, "Panginoon, kahabagan mo ako, pagalingin mo yung anak kong inaalihan ng dyablo." Pero ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? Inisnab lang siya ng Panginoon. Hindi siya umipo. Paano ba mag-isnab? Huwag ka lang umipo. Huwag mong batiin. Diba? So, at least may tip na kayo paano nyo isnabin si Pastor. Sa lubong nyo, huwag nyo batiin. Huwag nyo kibuin. Never say hi, hello. So, ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Parang nakakatisod. Lalo na kung tisorita. Pero may mauunawaan tayo dyan, mami. Just listen carefully. Datapot siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamamanhikan na nagsasabi, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan." Parang hindi tama ang pagtrato ng Panginoon at ng mga disciple sa babae ito. Datapot siya'y sumagot. Ito, sumagot na rin siya. Pero anong sinabi niya? "Hindi ako sinugo, kundi sa tupang nangaligaw sa bahay ni Israel." Iyang babae nito, hindi Israelites. Siya ay Kananian, taga-Kanaan. Sumagot nga, pero nakakatisod naman yung sinabi. Datapot lumapit siya at siya'y sinamba niya. Wow! Ininsulto na siya. Pero anong ginawa ng babae? Nagpakumbaba pa rin siya at sinamba ang Panginoon. At nagsabi, "Panginoon, sakluluhan mo ako." Sumagot na ang Panginoon ulit. Alamin natin kung ano simbag niya. At siya'y sumagot at sinabi, "Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso." Wow, lalong nakakatisod. Kung kayo, arap ko, di na magsimba. Datapwat siya, datapwat sinabi niya, "Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalaglag mula sa dulang ng kanilang Panginoon." Nang magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Oo, babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo." At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Tayo po'y manalangin. Lord God,
speak to our hearts. Open our minds, Lord, and give us the spirit of understanding and the spirit of revelation. Anoint your servant, for I can do nothing without you, Lord. I need your power and anointing and speak to the heart of your people, O God, upang kami uuwi sa aming mga tahanan na dala-dala namin ang substance ng iyong mensahe, Panginoon, na ito ang mag-i-empower sa amin to continue our desire to serve you, Lord, in a biblical way. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samang-dalangin. Give us revival and anoint each and every one of us. Visit us with your presence once again. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Let us clap our hands to God and worship the Lord. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon sa babaeng ito, hindi marapat kunin ang tinapay ng anak at ibigay o itapon sa mga aso. So this morning, I would like to preach to you this message entitled, Finding Favor Under the Table. Sabihin natin na sabay-sabay. Finding favor under the table. Finding favor under the table. Pwede mo bang kamayan? Aming kakapit, sabihin mo, tara sa ilalim ng mesa. Tara sa ilalim ng mesa. Finding your favor under the table. Amen. Na-intriga ba kayo sa title? Kaya makinig kayo. Kaya kung na-intriga lang ka mo, di ka magbati, yung intriga na yan, iuwi mo sa bahay, and you start criticizing the preaching. So listen carefully, dahil mayroong substance ito at may mensahe para sa iyo. Finding favor under the table. Pag itong salitang under the table, hindi ito masarap pakinggan sa mundo. Pag pumunta ka sa mga government agency at narinig mo yung salitang ano lang yan? Under the table. Anong ibig sabihin? Lagay. Ha? Sa lahat ng mga agency ng government, mga kapatid, isa yan sa mga problema. Corruption. Pag sinabing under the table, mayroong illegal na transaction. Mayroong illegal na usapin. Amen? Na maaari niyong ibabayad mo doon sa opisina kasi under the table, hindi ka nabibigyan ng resibo. Kanino na mapupunta yung binayad mo? Doon. Sa corrupt na official. Mga kapatid. So, hindi maganda ang tunog sa sanglibutan, hindi magandang pakinggan, hindi magandang dating sa sanglibutan pag sinabing under the table. Next slide. Israel is God's chosen people. Sino dito ang may dugong Hudyo? Pastor ako, kay kansaday pa ako, si Isabel ako ni Mama, Hudiyo ka na kita. Sila sa inyo nasabihan na Hudiyo ka na. Pag sinabi kasi Hudiyo, matugas ang ulo. Which is true sa Bible. Ang mga Hudyo ay matitigas ang ulo. Di ba? Yung mga bata na sinasabi habang murubit-bit sa talingan, o yung maringaling mga Hudiyo. Pero by blood, we are not Jews. Tayo ay mga Pilipino. And we are proud being Filipino. Praise God. Hindi magtatagal, may uuwi po dito sa Bulan. Taga Bulan, manggagawa ng United Pentecostal Church Palau. At ang kanyang asawa, taga Bulan, at yung husband ay Palau National, retired
Marine Police, parang Coast Guard. So nakausap ko last week na for good na raw sila dito sa Pilipinas. Nung narinig ko yung for good, I feel bad. Why? Mag-i-English na naman kita kainin. Ha? Yeah, i-assign ko si Bad Adam mag-preach. Ang dating ba, ang lagay ba, ako lang ang mga problema. So, hindi ko naman ilagay sa inyong problema. Eh, buti nga, bumalik na sa Texas si Brother Paul. Matagal din ako pinahirapan nun. Pinagpraktisan ko din siya. So, mga kapatid, for good na raw sila and willing to support kung anong simbahan ang pioneering dahil yun ang trabaho nila sa Palau to support pioneering pastors. Bumili sila ng lupa sa Cuba at gusto nilang pagtayuan ng church. So, natuwa naman ako pero hindi ko siya masyadong kinausap. Stress ako. So mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Prefer niya sarili mo. Hindi lang tayo ang gusto mong iligtas ng Diyos. Lahat ng nationality, lahat ng tao, matangos man o pango, bakit naman kung puro na lang kita pango? So maganda mayroon namang ibang lahi. At may kaluluwa din na nakatulad. Shepherd. Praise God. Kaya ba Adam, pag may nakita kang foreigner dyan, evangelize you. Hey, hi, hello. You want to go to hell? Ignore me. You want to go to heaven? Follow me. As I follow Christ. Praise God. Israel is God's chosen people. The spotlight of God's plan, salvation, redemption, focused only to the Jews and not for the Gentiles. Pag naintindihan mo yan, may intindihan mo ang ginawa ni Jesus Christ sa Canaanian woman. He ignored her. Ininsulto pa namin. Mga kapatid, sapagkat originally, ang mga Hudyo lamang ang chosen people ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, inalis ng Panginoon ang mga Hudyo sa Egypt. Bakit? Nakukontaminate sila doon sa Egypto. Dinala sila sa Promised Land. So kung mayroon mang chosen nation, seed of Abraham, mga kapatid, ito po ay ang Israel. At ang salitang Israel is from the name of Jacob. Amen. Nung binasbasan ng Panginoon si Jacob, God changed the name of Jacob because the meaning of the name Jacob is deceiver. Mandaraya. Pag pinag-aralan niyo ang ginawa ni Jacob, dinaya niya si Isaac para mabasbasan siya. So, ibig sabihin ng Jacob, deceiver. Kaya pag pinangalanan niyo ang anak niyo ng Jacob, oh, good morning, Jacob! My son, a deceiver. Kasi ang ibig sabihin ng Jacob ay deceiver. Palayawan mo lang, Kobe. So, hindi tayo kabilang sa mga chosen people. We belong to the Gentile, kagaya rin ng Canaanian woman na sinabihan ng Panginoon na ang sabi niya, hindi ako tinawag, hindi ako sinugo ng Ama para sa mga Hintil, kundi para lang sa Israel, sa sambahayan ni Israel. So kaya, hindi prioridad ng Panginoong Jesus sa kanyang pagkatawang tao, hindi niya prioridad ang mga Gentiles. Tayo ay Gentiles. One day, lumapit sa kanya ang isang nanay, lahat ng nanay na nagmamahal sa anak, magsabing amen. Ang ina, lahat ay gagawin, lalo na kapag emergency ang kalagayan ng anak. Pinahihirapan ng demonyo ang kanyang anak. And she came to Jesus Christ begging for help. Pero anong sagot ng Panginoon? Nothing. Wala siyang tugon. Bakit hindi siya tinugon ng Panginoon?
Hindi po nag-iis na bero lang si Jesus Christ. Because hindi kasama sa mission ng Panginoon ang mga hintil. Amen. Wala siyang obligasyon sa mga hintil. Wala siyang mission sa mga hintil. Kaya hindi siya nag-iislab-islab lang. Hindi siya nagsusuplado lang nung hindi niya sinagot ang babae sapagkat wala siyang obligasyon doon sa babae. Because the woman belonged to the Gentile people. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi marapat na ang tinapay ng anak. Sino ito may anak? Pag kayo ba ay may anak, tapos nagtatamad ang ayaw, aagawin niyo ang tinapay sa bata niyo, tapos uunahin niyo ang aso? Sino ang gumagawa niyo? Ayaw na mo nanunoy. Di ba rin marutoy ka, ayaw na anak. Ginagawa niya yan? Ha? Ngayon, hindi nga ako natutuwa sa pag-aalaga ng aso. Dahil dati, kaya nga ang tawag sa aso ay si bantay. Kaya anong trabaho ng aso sa bahay? Magbantay. Ngayon yung mga alaga ng aso, o nalagay di ka nagsimba, pastor pa nun, si Doki, si Whitey, wala bantay. O nano yung kayo kabaliktad. Kaya makikita mo na yung aso nila, daradara sa mall, nakadayapin. Bakit? Hindi maiwanan kay wala bantay, si bantay. Ay naman kayo pagbabantayan mo yun. Bantay na yun eh. Ano iba mo na magbata? Kay may alaga ng tuta. Sa Amerika, ginagaya nila mga Pinoy. Ngayon, makikita mo, mga mayayaman, mga kapatid, dala-dala nila kung saan sila pumunta yung aso na supposed to be, doon lang yan sa pintuan. Nagbabantay. Amen po? Okay. So, ang sabi ng Panginoon, hindi marapat na kunin ang tinapay at ibigay sa aso. Kung kayo yung babaeng yun, ano ang mararamdaman nyo? Sagot! Sino magsabi, yehey! Aso! Pero mga aso na yun nakamamahal. Tuta ka lang, 20 mil na. Maski gaano yung kamahal, pag ayam yun. Ayam. Aso. Nag-million na ni. At hindi ka matutuwa na i-level ka sa aso. Yan ay insulto. Pero alam ng babae ang kanyang kalagayan. Anong sabi niya? Panginoon, opo. Aso na ako. But remember, Lord, na ang mga aso ay may karapatan din na kumain ng mga nahuhulog sa hapagkainan ng anak. What an expression of humility. What an expression of submission. At ito ang nagkukulang na espiritu ngayon sa panahon natin. Ito ang kulang sa mga Kristiyano ngayon dahil marami rin yung naglilingkod sa Diyos, feeling entitled sila. Na para bang silang, alam niyo mga kapatid, we are nothing without God. Alamok tayo. Wala tayong kwenta. No matter how talented you are nothing without God. At wala tayong pwedeng may ipagmalaki sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lumagay ka sa lugar. Hindi naman parawahan mo. Gaano ka man katalino. When you come to Jesus Christ, humble yourself under the table of His mercy. Minaunawan pa kayo mga kapatid? Minsan sa church may mga nagpapaimpортante. Alam mo, hindi ako mag-attend dyan. Sarado yung simbahan. Anong sarado? Kahit pastor pa ang mawala sa church, God will replace. And I'm your pastor
of my goodness, not because of my talent or any abilities. I'm your pastor because of the mercy of God. Amen. Sabi ko nga sa inyo, I am the least among our family. Mga kapatid. At hindi ka na kinakaya kung paano ako pinulot ng Diyos. Basura ang buhay. Walang kwenta. Mga kapatid. Amen. Mga kapatid ko, matatalino. Puro sila may narating. Mga kapatid, maliban sa akin. At hindi naman ako naiingit sa kanila. Proud na. Eh, siyempre, pag basura ka daw sa kamag-anak mo, matali. Eh, di ba? Hindi sumag. Kamangod ka. Mayroong isang anak, ang sabi niya, Pa! Tuntua siya. Alam mo, Papa, muntik na talaga kung maging panidiktorya. Muntik na muntik. Bakit na namin? Nung tinawag ko yung panidiktorya namin, katabi-katabi pa. So, I'm the least among our family. Pero hindi naman ako nag-ihanapin doon. I'm proud na may mga kapatid ako. Talaga, may narating. At walang inggit sa katawan. I'm happy for them. And I'm praying for them to be blessed. Mga kapatid. Praise God. Pero ang na-appreciate ko, kung paano niya ako pinulot sa ilalim ng mesa. I encourage you, kung kayo man ay feeling nyo kayo ay binasura ng iyong mga mahal sa buhay, hindi pa yan ang end of the world. I invite you, tara, let's go down under the table. My grace to all. Amen. Anong sabi ng Bible? Mga kapatid. Matthew 23:12. At sino mang nagmamataas ay mabababa. At sino mang nagpapakababa ay may tataas. Kung papipiliin ko kayo, alin din ang gusto niyong direksyon? From up going down or from Down. bottom to the top? Saan niyo gusto niya? Bottom. Siyempre, sasabihin niyo sa akin, ay gusto ko pastor pagpapakumbaba, pero ganun ba yan kadali? Kagaya ng pagsabi niya, Amen, that's right. Ganun ba kadali ang pagpapakumbaba? Prove yourself pag pinapagalitan kayo. Prove yourself pag pinagsasabihan kayo na gusto nyong umilalim sa mesa ng pagpapakumbaba to find favor from God. Sometimes, pakiramdam mo humiliated ka. Ano yung pakiramdam? Ano ba sa Tagalog yung humiliated? Masyado bang minaliit? Ha? Salit ka na nga eh. Maliit ka na nga. Maliitin ka pa. Minaliit ka pa. Inumul-umul, inapakan ka pa. Mga kapatid. It's just okay. Minaliit ka, inapakan ka. Mga kapatid, flat na nga yung ilong mo, lalo na. Sinitindig. Kung pa mo ayaw na magparasabihan, kung ano yun. Huwag mo na ipagdiinan. Feeling natin masyado na tayong nakakapakan. Ganon ang pakiramdam ng babae. Pero alam niya kung paano lumagay sa tamang lugar. Amen. Amen? Sino ang kausap niya? King of Kings. Lord of Lords. Okay lang naman na naitin ako. Hari naman talaga to eh. Amen. Kahit idintin niya ako sa ibaba, hari naman siya eh. Alam ko, may habag siya. Di ba si David, nung nagkasala siya, pinapili siya ng Diyos. Parurusahan kita, David. Hindi pwedeng walang parusa yung kasalanan. Mamili ka. Salot sa aking kamay
kaaway. Sino ba yung mga kaaway niya? Sina Goliath, mga no mercy yung mga yan. Ha? Yung mga kaaway niya, mga barbar yun. Barbaric. Na talagang di ka bubuhayin. Ang sabi, siguro naisip niya, pag sa kaaway ako binigay, talagang gulay ako. Pero hindi pwede wala siyang parusa. Ang sabi ni David, Panginoon, pipiliin ko ang parusa sa iyong kamay. Because I know na pagkatapos mo aking parusahan ng nararapat kong tanggapin, ikaw ay Diyos na may habag at biyaya. Amen. Amen? Amen. Praise God. Kaya kung pinapalo ka ng Diyos, salamat ka. O sino ang gusto niyong mamalo sa inyo kung kayo anak? Kapitbahay o nanay mo? O, pili. Ha? Sino ang gusto mong mamalo siya? Si kapitan o si mama mo? Eh siyempre, pilihan ko na si mama. Eh maluwi-luwi yun. Pag alam nga naman dito, padulan sa ulan. Papaluin ako niya properly. Pero kung ibang tao, lalo na kaaway ang papalo sa'yo, ay talagang may maglalagyan ka. Kaya kung alam mong mahal ka ng Diyos, do you believe that God loves you? Amen. Kung alam mong mahal ka ng Diyos, at ngayon nagkamali ka, nagkasala ka, at pinapalo ka ng Diyos, huwag kang lalayo, magpasalamat ka pa sa Panginoon. Amen? Amen. Amen? Amen. Praise God. So the spotlight of God's plan focused only not to the Gentiles but exclusively for the Jews. Para lang sa Israelites. So nanawaan ng babae, maganda mga kapatid, pag hindi tayo, gusto nyo hindi kayo nasasaktan, tanggapin nyo ang katotohanan. Halimbawa, may iniibig ka, amo man sa imo, hindi mo parang pirit sa kiri mo. Kasi ganun talaga sa mundo, kung sinong mahal mo, siyang ayaw sa'yo. Walang nag-ibig. Sorry kung matanggap yan. Abangan ko yan sinda pag-uli. Kung hindi kita mapapakinabangan, tinitiyak ko na hindi ka rin mapapakinabangan ng sino man. So, kaya araw-araw mo, ay naisip ko man yan dati. Kaya naranasan ko rin hindi mapili. Itsura mo naman. Ano ba yung naasahan? Sa mga kapatid. Kaya kung hindi ka napili, masakit yun. Totoo yun. Tanggapin mo lang. At pumunta ka sa ilalim ng mesa and find God's favor. May para sa iyo. Lumagay ka lang sa lugar. Siyempre ka, may mga aso na mahal mo. May aso ba kayo sa bahay? Mahal na mahal. Kayo ba pag kumakain sa lamesa, kaharap nyo ang aso? Kalibin? Nasabihin mo, mahal talaga kita, Blackie. Ikaw naman Brownie. Tapos yung mga kamag-anak mo, hindi ka mo, yan mamaya na kayo. Kami muna, mga aso. Kahit gaano mo kamahal ang aso, pag kumain ka, hindi mo kalibin ang aso. And we are dogs. We were dogs in the sight of God. At hindi tayo makikipag-compete para pumantay tayo sa Israel. Dahil ang Israel, chosen people ng Diyos. Amen. Kung mayroon mang napunta sa atin, ay kung ano ang tatanggihan, kung ano ang i-reject ng Israel, they are the children of God. Amen. Sabi ng babae, opo Panginoon, oo aso na ako kung aso. I don't care kung ano ang tingin mo sa akin, pero hindi magpapago ang katotohanan na kailangan kita Panginoon. Ano man ang marinig ko, insultuhin mo man ako, narinig mo man ako, tatanggapin ko sapagkat alam ko na yun ang kalakasan ko. Pero hindi niya may tatanggi, Lord, ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang makakasagot sa pangangailangan ko. Kaya, mga kapatid, di ba yung may kailangan, masunurin yan eh. May kailangan pa kayo sa Diyos? Masunurin pa kayo. Isa lang siya, di ba? Di ba kung sino may
Alam niyo yung mga nangungutang? Mas yan ang ipahimo mo noon sa nangungutang. Mabuutang yun. Pag mangungutang talagang, sabi niyo, pag-table lang ako ng kami, titip lang. May sugar. Talagang very concerned. May pag-igib ako ng tubig, igib talaga ng tubig. Bakit? May kailangan. Dapat ganun tayo. May kailangan ka sa Diyos. Huwag ka magmatigas. Sumunod ka sa Diyos. Amen. Ang iba may patampo-tampo para Panginoon. Kung hindi mo ibibigay sa akin si sister, hindi na ako magsisinta. Eh, mabira ng ayaw ka. Mahirap na na ayaw. Walang ganyang aso. Hello? May nauunawaan ba kayo? Ang iba patampo-tampo pa sa Lord. Patampo-tampo pa Panginoon pag hindi mo binigay yung kailangan. Kahit hindi ibigay, biluyan, di ba naya, mas hindi mo mahugon? Ano, natibak yan? Direct. Minsan, mas yan yung espiritu ko na ayaw. Wala akong sariling aso, pero ang daming aso sa bahay. Nagtapon, nagtapon. Lumipat. Sa lahat ng aso, kaya nga tinawag, sa lahat ng hayop, kaya tinawag ang aso na man's best friend. Pumunta yun sila sa bahay, mga ang papayat, ang iba may hila-hila pang kadena. Talagang siguro gutom na sinurvive niya sa diri niya. Yung kanino ba ito? Walang makasagot sa akin kung kanino yun. Binahog ko. Mga kapatid. At mula noon, kahit 1 week kaming umaalis, nasa Maynila, nasa conference, mga kapatid, wala akong natandaan na umuwi ako ng bahay na wala yung mga aso. Di ko alam kung paano sila nakakasurvive. 1 week kami wala. Siguro nakikikain mo na doon kinabat sa Iron. Siguro dito sa Iron. Wala yung daddy ko. Kikain mo na ako rito. Kahit mabaliw man lang sa pinampo. Every time na umuwi ako, madaling araw, kahit anong oras, nakadestino sila sa bahay. Yung isang kabang ay yung puti doon sa parking ng sasakyan. Yung isa, doon sa main door ng bahay. Kaya, ito magkano pala ito. Lampain kayo ng aso. Pero hindi kayo mga sariling aso. At yung isang aso, tatlo yun na talagang very loyal. Trinity. Yung isa nasa parking, yung isa nasa main door ng bahay, at yung isa nasa exit door ng bahay. Bakit? Ang aso ay loyal. Maski tadyakan mo, di ba? May ayaw ka mo na natadyakan nyo na. Mainit ang ulo nyo, nag-away ko mag-asawa, tapos nag-agyan ayaw. Sino pa rin doon ayaw? Ano ba yan? Sala sa ayaw. Yung galit mo sa tao na nauriyan na lang ayaw. Ano ba yun? Tingnan nyo, kahit sipain nyo yung aso, gaganon-ganon pa rin ang buto. Iiyak lang yan. Pag loyal ka sa Diyos, kahit may pain, iiyak ka, pero hindi ka aalis sa Panginoon. Amen. Ayaw na nag-iikir, mag-iakot ito. I-compare nyo, mag-alagang halas. Buto ngayon na halas. Na? Tingnan natin kung may kahalulong siya. Pero yung aso, loyal. So kahit gaano natin kamahal ang aso, hindi natin niya sinasalo sa ating kapagkainan. Nilalagay natin siya sa tamang lugar. And we are dogs in the sight of the Lord. Kaya dapat lagi tayong nasa spirit of humbleness. Kahit gaano na ang pinag-aralan mo, kahit marami ka ng diploma sa bahay mo, kahit marami ka ng achievement sa buhay mo, still, you are dog in the sight of God. Lumagay ka sa lugar mo at may favor ang Diyos para sa iyo. Alam niyo ba na ang value ng ating kaluluwa hindi nadadagdagan because of our diplomas?
Hindi na nadagdagan ng value kapag ikaw ay naka-air condition na ang kwarto mo, naka-air condition na yung sasakyan mo, meron ka ng brand new na bahay, lupat bahay. Hindi naman nadadagdagan ng value ng iyong kaluluwa because you have these material things. Amen. Mga kapatid, ang aso-aso pa rin yan. Kahit gawan mo yan ng magandang bahay, kung anong tawag sa bahay niya? Bahay ng aso. O, di ba? Kahit 20 mil ang tuta, ganun kamahal. Pag nilagay mo yan doon sa bahay niya, anong tawag mo sa bahay niya? Bahay ng aso. Hindi na dadagdagan ang value niya, gaano man kamahal ng amo ang aso. Ganon din tayo. Mga walang kwenta man lang tayo. Hindi na naririnig yung preacher. Ayaw hindi na nagbaron. Huwag ka mo ayaw mo na nagbistin. Di ba lahat tayo rito, spiritually speaking, aso? Oh, everybody say, ow, ow. Tanggap niyo ba yun? Ano ang natututunan niyo habang nakikinig kayo kay Pastor? Pagpapakong baba. Amen. Amen? Amen. Minsan tayo ba nga tayo? May mga simbahan na tayo, sira baga. Kundi rin, kaya ako mag-preach dyan. Walang may ito. Pag ganyan ka na, tapos na. Ang ayam, pag nagmataas na, bibitayin ka na. Kaya kahit gamitin ka ng Diyos mightily, always remember, you are nothing. Amen. Amen. Ang sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Proverbs 29:23, ang kapalanuan ng tao ay magpapababa sa kanya, ngunit ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Amen. Kaya sabi ba ng Panginoon, pag naimbitahan kayo sa kasalan, huwag kayong umupo agad sa presidential table. Nabasa niyo ba sa Bible? O sino dito ang hilig makikasalan? Sa mga baryo baga, makikasalan na kasiki. Maupo ka sa presidential table. Ngayon, nauuso na, nag-hotel-hotel na. Kaya lang, sa baryo hindi pa yan tanggap. Pag nagpakasal ka sa hotel at taga-baryo ka, grabe yung yaman. O parang kita na yan. Nakakarinig ba kayo na gano'n? Tapos may pipili na yan. Presidential table. Ha? May pipili na yan. So mga kapatid, sabi ng Panginoon, pag ikaw ay naimbitahan sa kasalan, huwag mong unahin umupo, huwag kang maupo sa presidential table. Dahil baka may dumating na bisita na mas VIP kaysa sa'yo, nakakaya naman ko sasabihin, but who will hali tabi dyan? Si Mayor. Nakakaya yun na i-demote ka mula sa mataas na kalagayan, dadalhin ka sa mababa. Nakakaya yun, may insulto ka. Pero pag pumunta ka daw sa kasalan, umupo ka sa pinakamababa. Eh, hindi, Mayor. Ako, hindi ko ikot lang dyan. Sirarong ka lang kung nakaglamis. At napakaganda na pag nakita ka ng host, sasabihin, oy, DJ, kaya hindi ka. Kaya ka bigyan ng jacket. O, diba? Papaupuin ka dyan. O, diba? Dyan ka kasi. VIP ka. Ang pangit yung dahil naman ikariganong daradara. Huwag ka naman sa Sintik pwede ka ngayon, VIP ang pingin mo. Tapos sasabihin ng MC sa microphone, Mr. Laureta, pakipakit po ng makaraw kayo. Halik ka kagit dyan, kaya ako nasulungan. May natututunan ba kayo? I am teaching you about humility. Amen. Hindi, walang ganyang subject kasi dito ang estudyante. May subject bang humility sa college?
Wala, parang bugat na. Am I right? Ha? Tama ba? Parang bugat dyan. Mga kapatid. Kaya sa church, matututunan natin yung hindi tinuturo ng mundo. God will teach you to be humble. So sabi ng babae, Panginoon, sakit yun eh. Oo, aso ako. Pero Lord, di ba pag aso, pag nahulog na sa lamesa, para na yung sa aso. Ito ang nangyari. When the Lord Jesus Christ came to this world, He was rejected by His own children. Sino ang children ng Diyos? Israel. Anong ginawa ng mga Israelites kay Jesus Christ? They rejected the Lord. Crucified the Lord to death. Namatay ang Panginoon, pinarusahan, inilipusta, pinaratangan ng kasalanan din niya ginawa para yung pagkain, Sister Offie, na nilatag sa mga anak, pero inayaw. Hinulog sa mesa. At salamat na lang, nung hinulog sa mesa yung pagkain, ang matyagang aso ay naroon sa ilalim. Amen. Woo! Hallelujah! May nagtanong sa akin, Pastor, bakit ang aso ang hilig-hilig sa buko? Kaya nga, no, pigbakalan mo laman. No choice ang aso. Nagbabakal ka karne o kilo para lang sa ayam? Hindi nakita makapakal sa mga kabataan ako. Wala pa ako nakita dyan sa palengke. Madalas inuutosan din ako ni Esther Maricano. Bumili ka ng kuan, ganito ang kilo karne para sa ayam. Dire! Para sa mga anak ko. Walang bumibili ng karne. Liyan ko pa, namimili pa. Ha? Dapat diri makunit kay sa ayam ko ini. Walang gano'n. Lahat ng ating mga pinagpapagalan para kanino yan? Para sa anak. Pero ang masakit sa Panginoon, yung lahat ng pinaghirapan niya para sa kanyang mga anak, itinapon ng kanyang mga anak. At ito ngayon, napunta sa ilalim ng table. That's why my title is Finding Your Favor Under the Table. Amen? Kaya may blessing sa pagpapakumbaba. Amen? Yung mga tao na feeling entitled, mga kapatid, na hindi marunong magpasalamat, hindi marunong magpahalaga sa biyaya ng Diyos, saan napupunta yung mga pagpapala na yun na hindi nila pinapahalagahan? Napupunta sa ilalim ng mesa. At kung naroon ka, Brother Jerry, sa ilalim ng mesa, you will enjoy blessings. You will enjoy blessings under the table of God's mercy. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Mga kapatid, pinagpala ka, reklamador ka, malaman mo na lang yung pagpapala na dati mong tinatamasa, andun na sa iyong kapatid na marunong magpahalaga. Amen po? Are you with me? Amen. Praise God. So, ang sabi ng banal na kasulatan, kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, ang pagmamataas ng diwa ay pagkabuan. So ito ngayon, yung senaryo, balikan natin. Amen. Na-encourage na ba kayo magpakumbaba? Huwag kayong gaya ng mga magkasanlibutan. Ako ngayon, may itararang ngayon. Itararang ko talaga. Ang dami mong kaaway. Alam niyo ba kung sasabihin ko sa inyo lahat ng gusto kong sabihin? Maghihiriran kita ni Dave. Tama? O, kayo ganun din. O, subukan mo, Brother John, lahat ng gusto mong sabihin, sabihin mo dito. Pag uli, nagrilian na kita. Don't be proud doing that. Huwag kang maging proud na sasabihin ako, talagang hindi ako plastic. Galit ako, galit ako. Galit sa'yo ang buong mundo.
sometimes we need to discipline ourselves for the sake of peace. Amen po? Amen? Amen. Praise God. Praise God. May mga bagay na hindi mo kailangan sabihin pagkamat nasa dibdib mo kung hindi makakatulong sa kapayapaan ng mga taong nasa paligid. Ako ngayon, galit ako guys. Sabihin ko talaga ito. Wala kang kwenta. Hindi mo mulay-mulayan yan habang buhay. Wala akong kwenta. Sabi na din ko, amen. Wala akong Kinalipin. So as pastor, pag nadi-disappoint ako sa inyo, may gusto rin ako sabihin. Pumukul ko lang. Sabi ng demonyo, sabihin mo, ikaw magang pastor niya, banatan mo. Kung hindi ikalalakas, I choose to be silent for the sake of peace and unity. At ito naman ang maganda. Kapag may gusto akong sabihin na pinili kong tumahimik and I preach with love, it is the Lord who speak to the people. Yun ang the best. Hindi mo siya kinumpronta, hindi mo siya pinagsabihan, nasasaktan ka na. Pero sa Diyos ka lang nagsumpong. And later on, the Lord spoke to that person at nagbago ang treatment sa iyo. Wow! Sino ang nag-glorify? Ang Diyos. Kaya, lumagay tayo sa tamang lugar. May mga time na tayo nasasaktan. Okay lang yan. Bahagi yan ng buhay. Bahagi yan ng paglilingkod. Be careful kung kayo ay nasasaktan. Kung mas magandang tumahimik ka na lang pag nasasaktan ka, ikabubuti mo yun. Iwasan niyong magsalita kapag kayo ay highly emotional. Galit na galit ka. Magsasalita kayo, sige sa mga mag-asawa, galit na galit. Kung galit ka, maghiwalay na kayo. Sige, walay ako. Ako ang tinakot mo. Sa noon niya na, Alas 12 ang madaling araw ng sa balutan. Yan to, naghungko sa kaya, kinakagat ng lamok. Sabi sa lamok, sigang panalpi sa daringan. Hindi ka nag-uuli. Kasi nakabitaw ng salita. Pwede mo naman yung bawiin. Ha? Nalala ba yung tiyahin ko? Na kapatid nag-away sila mag-asawa. Suminakat ang babae sa Diyos. Mapakamatay niya ako man, lumukso ako din. Sabi sa nasawa, wala ka dyan, lumukso ka kung di ka magkapirilaya. Maya-maya, yung tiyahin ko, nagluwi-luwi na pagluso na. So, avoid talking too much when you are angry. Makakabuti ba yun? Pero bakit naman yung di ka nagsusurmato pero naghahasa ka pa si Junda? Ako ngayon, di ako nagkaparata. Matagasa ka na yan. Avoid talking when you're angry. Instead of talking, pray to God. Kasi di ba may mga gano'n na tahimik ulo lang, bigla na namubunga? Oo naman yung gano'n. Talk to God and the Lord will give you wisdom. The Lord will give you guidance on how to solve the situation. Amen. So mga kapatid, when I heard this message for the first time, talagang bagbag na bagbag yung puso. Bakit? Minsan, mareklamo tayo sa Diyos. Hindi lang tayo napagbigyan. Panginoon, hindi na ako magsisimpa kasi yung pinag-pray ko na sasakyan, hindi mo naman binigay. Panginoon, hindi na ako magsisimba dahil yung mga kahilingan, wala nga tayong karapatang humiling. Wala ba kayo? Wala namang karapatang humiling. Wala tayong karapatan na mag-demand sa Diyos. Pero kapag natuwa ang Diyos sa iyo, mga kapatid, gagawa siya ng mga bagay pabor sa iyo. So, ako baba naman. Hindi kita magparahurambog sa kanila.
hindi mo ako pinagpala, di na ako tutugtog, di na ako kakanta dyan, di na ako mag-ministry, Lord, kasi hindi. No! We have no right to say that. Basta, sa harapan ng Panginoon. Ang magpagamit sa Diyos ay privilege. Kaya kung may ministry kayo, love your privilege. Huwag niyong hayaan na bawiin ng Diyos yan sa inyo at ini-enjoy ng iba ang sama-sama ng loob niyo. Yung inaayaway niyong gawin sa church, ini-enjoy ng iba. Sapagkat siya yung karapat-dapat. Nasa music ka, enjoy mo yung ginagawa mo. Prove to God that you enjoy what you are doing. Dahil pag hindi mo yan in-enjoy, ibibigay yan ng Diyos sa iba. At makikita mo kung paano yan i-enjoy ng iba na supposed to be ikaw ang nandiyan. Kung di ako magpapastor ng may kagalakan, alisin ako ng Diyos dito. And somebody will replace my title as pastor. Pero I cannot imagine myself without doing what I'm doing. Kaya yung pagpapastor para sa akin, ito na yung huling remedyo ng Panginoon para ayusin ang buhay. That's why I give my best in pastoral ministry. Bakit? Wala na akong nakikita pang second option ng buhay ko kung hindi ako gamitin ng Panginoon. Hindi katulad ng iba sa inyo. Pag nag-fail kayo sa ministry, mga kapatid, pastor, pwede ako mag-abroad, pwede ako magsiman, pwede ako magparalawod. Pero ang buhay ko, mga kapatid, kaya ako pinagaling ng Panginoon when I decided to give my life to Jesus for one purpose. God wants to use me. At kapag hindi na yan nangyayari, wala na akong dahilan para mabuhay sa mundo. Kasi basura tayo. Ano ba ang halaga ng basura? Wala! Sino sa inyo ang mga ngarap na sana lahat ng basura nila sa bahay nila, dalhon sa balay? Wala! Kung mayroon ng good thing sa basura, ay kung ang basura ay i-recycle. Amen. At ganyan tinitingnan ko ang sarili ko. I am basura before. But God recycled my life. From garbage. Mula sa basura. Ngayon, nakabato. Ginagamit niya. Kaya, everything na ginagawa ko, lagi kong sinasabi, Lord, kung wala ka, wala akong karapatan sa wala ko. I have no rights, mga kapatid, to stand behind the pulpit without placing myself under the table of God's mercy. At gusto kong i-adapt nyo yung ganyang mindset. Para kahit ano man ang pinagdadaanan yung problema, lagi nyo titingnan ang paglilingkod ay isang malaking privilege. Amen? Ngayon, nakakalungkot kasi marami ng mga simbahan nababago na ang kanilang mindset for inviting people tulong pinansyal para sila ay pagbigyan. Pero dito, yan, mga evangelism team members, sabi ko sa kanila, huwag kayong mangangako ng any material help for them to attend the church. Dahil kung mayroon ang dapat mag-attract sa church sa mga tao, ay walang iba kundi ang kabutihan at kapangyarihan. Amen? Amen. So may naunawaan po ba kayo, mga kapatid? Nung marinig ko ang message na ito sa mga conference na pinunta, salamat, Panginoon. Wala akong kwenta. Wala nga akong future eh. Mga kapatid, wala akong future. Pero nung binigay ko sa Diyos ang aking present, amen. When you give your present life to God, you don't need to worry about the future. Mag-alala ka sa future kung hindi mo binibigay sa Diyos ang buhay mo ngayon. So ang future mo, problemahin mo talaga. Pero ang bawat ngayon mo
ay pinapaubaya mo sa Diyos. Lord, I'm in pain, but I entrust my life to you. Lord, I'm failure, but I entrust my life to you. The moment na binigay mo sa Diyos ang present mo, He will take care of your future. And He will forget your past. Amen. Alam niyo ba na hindi ako siya interesado kung ano yung nakaraan? Kaya huwag niyo lang isasali sa iyong present yung mga bitterness niyo in the past. God doesn't care about your past. Kung mayroon man siyang higit na pinagmamalasakitan, ay ang iyong bukas. That's why He invited you to give your life now. Kaya sabi na Apostol Pablo, now is the accepted time, now is the day of salvation. Amen. Why now? But hindi tomorrow. Kasi ang bukas, resulta ng kung ano ang desisyon na ginawa mo ngayon. That's why, visitors, when you decide to give your present life to Jesus Christ, no matter how painful your situation, when you decide to give your present life to God, He will start taking care of your future. Kaya mula nung binigay ko ang buhay ko sa Diyos, 20 years ago, wala na mag-decide ako mag-aral ng Bible School. Lord, wala talaga akong future, Panginoon. Kung ako lang, tatanungin. Wala akong nakikitang bright na picture ng future ko. Para akong water lily na paano-ano. But Lord, ibibigay ko ang buhay ko ngayon. Sabi ni Pastor, mag-aral ka sa Bible School. Aral ko sa Bible School. Pero kahit nung nasa Bible School ako, Brother Angelo, hindi ko pa rin nakikita sa Bible School kung ano ang future. Pero ang ginawa ko lang, sumunod lang ako sa pastor. Pagka-graduate ng Bible School, sabi ng pastor, kung umuwi ka sa Bicol, mas lumabo ang future. When my pastor said, uwi sa Bicol, ano ba mayroon sa Bicol? Bacterios, wala. Lalong naging blurred yung, lalong pumalabo na nga, lalong ang lumabo. Pero sumunod ako sa pastor. Pagdating ko rito, nangangapa ako, di ko alam, Lord, saan ako mag-iisa? Nilalait ako ng mga tao. Walang naniniwala sa akin. Sabi ng Panginoon, preach to radio station. Siguro naman, anak, di ka mamusga, kaya di ka man naiimot. Kaya pag naiimot ka, di natutugod sa'yo, maniwangon ka, babantala ka. Nagpo ng bado, 2 randi ang kasya. Nagkaraot na ugang ang mga picture ko sa loob. Nag-door knocking ako, napagkakamalan akong nagsusulisit. Ibabalandro sa'yo yung basket nila, no solicitation. At ayaw, nag-evangelize na nga, hindi ka magtutulungan. Ini-insulto ka. Pero nagkikiro-kiro, maghihapon ng ito. Huwag kayo maging bitter when somebody reject you. Huwag kayo maging bitter. Manatili ka lang under the table of God's mercy. At mula sa kalagayan niya, 20 years ago, I'm so amazed kung ano ang ginagawa ng Diyos. You don't need to worry about your future if your present life will be submitted to the will. Mga kapatid, kaya na-enjoy ko talaga maging pastor. Ito talaga yung kilala mo naman. Ito talaga yung design ng Diyos sa buhay. Kung wala itong calling na ito, I consider my life meaningless. So every time I preach, in my mind, I think, iniisip ko, that as if this is my last chance for me to preach.
Para kung ako man ay kunin ng Panginoon, maharap ako sa Kanya, Lord, nasabi ko po yung pinasasabi ko. I told the people that we need to remain and stay under your table of mercy. At mula dyan sa kalagayan na yan, iaangat ka ng Panginoon. Magbibilang ka ng blessing someday. Yung binibilang mong sorrow, yung binibilang mong sadness, failure, your sorrow someday will turn into joy. Amen? Kaya lang kailangan mong tiisin ang pain. Sabi ng Panginoon, aso ka, hindi ka pwede. Sa biyaya na para sa akin. Pero sabi niya, Panginoon, aso man ako. Kailangan lang minsan acceptance. Nilalait ka, tanggapin mo lang. Never tayo na mag-isip ng paghiganti. In my experience sa ministry, marami nang nanglait sa buhay ko. Tinanggap ko lang, totoo naman. Mga kapatid, basta totoo, tanggapin. Basta paano pag hindi totoo, hindi patunayan mo na hindi totoo. Maglingkod ka ng tapat. At isang araw, yung mga taong nanlalait sa iyo na hindi mo pinaghigantihan, they will witness how God bless you from the dust, from nothing into something. May tiwala ba kayo sa Diyos? Na kaya nang gawin? This is the challenge. Ang challenge lang sa atin ay kung makakayanan mong manatili sa ilalim ng table. Hanggang nasa ilalim ka ba, Resyandi, ng table of God's mercy and favor. Huwag kang mainip. May mahuhulog sa misa at mapupunta rin yan sa yung mga taong hindi marunong mag-appreciate sa Diyos, yung mga blessing lang, di ba sabi sa Bible, kahit ang kayamanan ng masama, Sister Ophie, ay ilalaan niya para sa mga matuwid. Kukunin daw ng Diyos yung kayamanan ng masama, ibibigay sa matuwid, pero hindi tayo kukuha. Ha? Lilinawin ko lang. Baka mamaya nangangatok ka na dyan sa mga bodega, sabi po ni Pastor, kayamanan daw ng masasama, sa amo yun. Ano yung routine? Wait for God. Ha? May mayaman pero masama. May Diyos na nakakakita. Pero ikaw dukha pero matuwid. Wait for your season. Kukunin ng Diyos ang kayamanan ng masama. Hindi tayo, basta tulungan ko na si Lord. Ayaw magdaka. Kukunin ng Diyos yan kapag di ka karapat-dapat. At ibibigay yan doon sa karapat-dapat. Kaya minsan, di ba sa mundo, may mga tao, dati mayaman yan, niya. Diyos. Dati Diyos naman ka. Pero pinagpala ka. Magandang pakinggan. Kaysa dati kang namamayagpag, binaba ka ng Panginoon. Kaya huwag tayong magpataas. Dahil marunong ang Diyos. Ako baba tayo. And someday, kapag tinake nyo ang message na ito seriously, someday you will stand behind the pulpit to testify, Pastor, your message has an impact. Merong impact sa akin. And I am now enjoying the blessing under the table of God's favor. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Kaya mga kapatid,